Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2041. Ang Fire Phoenix Snow Lotus ay isang ikawalong antas na espiritual na halamang gamot. Anumang espiritual na halamang gamot na lampas sa ika-6 na antas ay itinuturing na kayamanan. Ang isang paragon ay makikinabang lamang sa mga alchemical pill na ika-7 antas pataas. Ang mga alchemical pill na iyon ay naglalaman ng kapangyarihan ng langit at lupa. Upang makagawa ng ika-7 antas na alchemical pill, kinakailangang makakuha ng isang uri ng kapangyarihan ng langit at lupa. Kahit ang Grundy Uno sect na matagal nang naitatag ay mayroon lamang ilang ika-7 antas na alchemical pill. Dahil dito, ang ika-8 antas na espiritual na halamang gamot ay isang pangunahing sangkap sa paglikha ng ika-8 antas na alchemical pill. Kung ang espiritual na halamang gamot ay lilito sa ibang lugar, ang bawat paragon at royal paragon sa South Sky ay maglalaban hanggang kamatayan upang makuha ito. Ang huling beses na may nakatuklas ng ika-8 antas na espiritual na halamang gamot ay ilang daang taon na ang nakalipas. Ang Fire Phoenix Snow Lotus na tinitingnan ngayon ni Severin ay hindi isang pangkaraniwang espiritual na halamang gamot. Sa katunayan, ito ang pangunahing sangkap sa paggawa ng ika-8 antas na alchemical pill na Advanced Paragon Pill. Ang pag-inom ng alchemical pill na iyon ay magpapataas ng tsansa ng isang paragon na maging royal paragon ng 80%. Isang napakabihira at napakahalagang kayamanan. Isa itong napaka-espesyal at natatanging espiritual na halamang gamot. May kumpiyansa si Severin na maaari siyang maging paragon kung makakain niya ang espiritual na halamang gamot at maabsorb ang lahat ng kapangyarihang taglay nito. Kung siya ay papalarin, magkakaroon siya ng pagkakataong maunawaan ang teoryang nilalaman ng Fire Phoenix Snow Lotus upang matulungan siyang maunawaan ang tunay na kahulugan ng pagiging Royal Paragon. Ilang talampakan lamang ang layo ng espiritual na halamang gamot mula sa kanya. Tinitingnan niya ito na may punong-puno ng pananabik sa mukha. Ikinuyom ang kanyang mga ngipin, pinakawalan niya ang kapangyarihan sa kanyang katawan upang lumikha ng isang sinag ng espiritual na enerhiya. Nakatulong yun upang mapabilis ang kanyang galaw. Nang makita iyon, mabilis ding bumilis sina Uzer, Tobias, at Sean upang habulin si Severin. Samantala, ang mga cultivator na nasa paanan pa rin ng bundok ay nakita ang nangyayari at nagsimulang mag-usap-usap. Oh grabe, ang lakas niya para maunahan ang iba at makarating sa tuktok muna. Iniisip ko kung sino sa mga henyo ang makakakuha ng kayamanan. Taya ko si Uzer mula sa Dayform sect. Siya ang may pinakamataas na antas sa kanilang lahat. Mahirap sabihin, ramdam ko na kakaiba ang hamog sa tuktok. Nang subukan kong lumipad papunta roon, pakiramdam ko ay parang may napakalaking bundok na bumagsak sa akin. Sobrang bigat ng presyon, kahit ang paglalakad ay mahirap. Kung ganoon, base sa bilis nila, masasabi kong si Severin ang may pinakamataas na tsansa. Maraming cultivator sa paanan ng bundok ang nakapag-ani at nakakuha ng maraming mababang antas na espiritual na halamang gamot. Samantala, sina Uzer, Tobias, at Sean na nasa likod ni Severin ay nagsimulang mataranta. Lalo na si Uzer, determinado siyang makuha ang kayamanan. Hindi niya hahayaang maunahan siya ni Severin at maagaw ang kayamanan. Tiningnan niya sina Tobias at Sean at sinabi sa seryosong tono, "Tobias, Sean, magtulungan tayo at pabagsakin si Severin pababa ng bundok. Pagkatapos ay pag-uusapan natin kung paano hahatiin ang kayamanan sa atin. Ano sa tingin ninyo?" Nahihirapan sa paghinga si Sean dahil sa presyon. Nang marinig niya ang mungkahi, agad siyang pumayag ng walang pag-aalinlangan. Okay. Ilang talampakan na lamang ang layo ni Severin sa tuktok at siya ang pinakamabilis sa kanilang apat. Kung walang mangyaring masama, siguradong siya ang unang makakarating sa tuktok. At may malaking tsansa na siya ang makakuha ng Fire Phoenix Snow Lotus. Hindi maiiwasan na sina Tobias at Sean ay ayaw ding isuko ang pagkakataong makuha ang Fire Phoenix Snow Lotus. Pagkatapos nilang mag-usap, agad nilang ginamit ang teknik ng sinag ng espiritual na enerhiya at inihagis ang mga sinag patungo kay Severin. Kahit na sila ay pinipigilan ng presyon ng mahiwagang hamog at mabagal lamang makakilos,
hindi ito nangangahulugan na hindi na nila magagamit ang kanilang mga teknik sa pakikipaglaban. Ang tatlong sinag ay sumugod patungo kay Severin at tinamaan ang hamog sa tuktok na naging dahilan upang magbaluktot ang espasyo sa paligid. Naramdaman ni Severin ang kanilang ginawa at naging seryoso ang kanyang mukha. Sa panaginip ninyo, sigaw niya. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang Scarlet Sky Sword na naglalagablab sa apoy. Iwinagayway niya ito at lumikha ng ilang matatalim na hiwa upang putulin ang mga sinag na umaatake sa kanya. Pagkatapos noon, pinakawalan niya ang kanyang sword wheel. Sa isang iglap, para siyang isang tibak na kakalabas lamang sa kaluban. Ang matalas na aura mula sa talam ng espada ay bumasag sa espasyo sa kanyang paligid. Biglang may maliwanag na lumitaw sa kalangitan. Ito ay liwanag na nilikha ng Scarlet Sky Sword. Nang inag ang lupa sa paglitaw ng liwanag at umalangaw ang dagandong. Ang espasyo sa paligid ni Severin ay nabasag din. Ang napakalakas na sword wheel ay dumiretso kina Uzer at sa dalawa pa. Ang kapangyarihan nito ay napakalaki kaya nitong putulin ang anumang hamarang sa daraanan nito. Nakita iyon ni Uzer at napasigaw ng hindi. Ngunit napakabilis ng pag-atake at wala na siyang oras upang umiwas. Tinamaan siya ng sword wheel at bumuga ng dugo mula sa kanyang bibig. Malubha rin ang sinapit nina Tobias at Sean. Tumulo ang dugo mula sa gilid ng kanilang mga bibig at naging mapotla ang kanilang mga mukha. Nang makitang tumama ang kanyang pag-atake, hindi na nais ni Severin na mag-aksaya pa ng oras sa pakikipaglaban sa kanila. Pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan at ikinuyom ang kanyang mga ngipin upang umakyat sa tuktok. Maya-maya, nakatawid siya sa berdeng hamog at narating ang tuktok. Basang-basa ng pawis ang kanyang kasuotan at hinihingal siya ng malakas. Gayunpaman, labis siyang nasabik at natuwa nang makita ng malapitan ang Fire Phoenix Snow Lotus. Nang walang pag-aatubili, inani niya ang hinog na espiritual na halamang gamot. Nang gawin niya iyon, ang lotus ay nagpakawalan ng gininto ang banal na liwanag at isang phoenix ang bahagyang lumitaw. Nakabuka ang mga pakpak ng phoenix at tumilaok sa kalangitan kung saan nakasulat ang katotohanan tungkol sa lupa. Naglaho bigla ang berdeng hamog na nakapalibot sa bundok. Hindi na naramdaman nina Uzer, Tobias, at Sean ang presyon. Ang natigil na espiritual na enerhiya sa kanilang mga katawan ay muling damaloy ng maayos. Kasabay ng pagkawala ng hamog, naglaho rin ang presyon ng langit at lupa. Nang mapagtanto nila ang mga pagbabagong iyon, mabilis silang lumipad patungo sa tuktok. Pagdating nila roon, tiningnan nila ang Fire Phoenix Snow Lotus na hawak ni Severin ng may kasakiman. Si Tobias ang unang nagsalita at sinabi na ibigay mo na ang Fire Phoenix Snow Lotus ngayon. Ikaw ay isang ikapitong antas lamang na Supreme Saint. Hindi mo kailanman matatalo kaming lahat. Mariin kong hinihiling na ibigay mo na ito sa amin ngayon, sabi ni Sean habang tinitigan si Severin ng may nakamamatay na tingin. Sa huli, si Uzer ang huling nagsalita. Masamang-masama ang tingin niya kay Severin at sinabi na ang pinakamalakas lamang ang dapat magmay-ari ng kayamanan. Ibigay mo ito ngayon at patatawarin kita sa pananakit mo sa akin kanina. Sa sandaling iyon, naging tensyonado ang atmosfera sa tuktok ng bundok. Sa pagkakataong ito, napalibutan na nina Uzer, Tobias, at Sean si Severin. Malinaw na ipinapakita nila na papatayin nila si Severin kung tatanggi siyang ibigay ang Fire Phoenix Snow Lotus. Kasabay nito, nasaksihan ng mga disipulo mula sa malalaking sekta at ng mga nag-iisang cultivator si Severin na inani ang Fire Phoenix Snow Lotus. Lubos nitong ikinagulat ng lahat. Pangunahin dahil si Uzer ang malinaw na nangunguna sa karera mula pa sa simula. Ngunit nalampasan siya ni Severin at siya ang unang nakalabas mula sa mahiwagang berdeng hamog at nakarating sa tuktok. Matapos marinig kung paano binyantaan ni Uzer si Severin, nagsimula silang mag-usap-usap. Isa iyong ikawalong antas na espiritual na halamang gamot. Napakaswerte ni Severin. Sa palagay ko kahit isang paragon ay may inggit sa kanya sa pagkakakuha ng kayamanan. Totoo, ngunit napakaraming tao ang nag-aabang dito. Sa tingin mo ba hahayaan ni Uzer na makaalis si Severin dito ng walang laban? Oo, ang tanging paraan para makaalis dito ng buhay ay ang ibigay ang Fire Phoenix Snow Lotus. Ngunit si Severin ay ika-6 na core disciple ng Grundy Uno sect.
Talaga bang ganoon siya kahina tulad ng sinasabi ninyo? Hindi ba niya natalo si Uzer ng bahagya lamang kanina? Hindi mo ba napansin na hindi ginamit ni Uzer ang buong lakas niya sa laban na iyon? Bukod pa roon, hindi lang si Uzer ang kalaban. Nandyan din sina Tobias at Sean. Kahit gaano pa kalakas si Severin, paano niya matatalo ang tatlong taong mas mataas ang antas kaysa sa kanya? Karamihan sa mga cultivator ay hindi naniniwala na may kalamangan si Severin sa sitwasyong iyon. Lalo na matapos ang mga banta ni na Uzer, Tobias, at Sean. Para sa kanila, parang isang himala na kung mapanatili pa ni Severin ang Fire Phoenix Snow Lotus. Narinig ni Raden ang lahat at tumingin kay Severin na may kaunting awa. Sina Uzer, Tobias, at Sean ay mga kilalang henyo sa South Sky at pawang mga ikawalong antas na Supreme Saint. Oo, may malakas na kapangyarihan si Severin at nasa ikapitong antas ng Supreme Saint. Ngunit hindi pa rin makatotohanan na mag-isa niyang matatalo ang tatlong henyo. Sa puntong iyon, tumingin si Raden kay Dayan at sa iba pang mga babae. Ikinuyong niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Mga babae, humanap kayo ng pagkakataong makaalis dito mamaya. Tutulungan ko si Severin." Tumango si Dayan at ang iba pa upang ipakitang naiintindihan nila. Lahat sila ay may bakas ng pag-aalala sa kanilang mga mukha. Napatigil ang sitwasyon at punong-puno ng tensyon ang paligid. Napalibutan ni na Uzer, Tobias, at Sean si Severin. Pinakawalan nila ang kanilang kapangyarihan at ginamit ito upang supulan si Severin. Maliban na lamang kung makahanap si Severin ng paraan upang makalusot, tiyak na masama ang kahihinatnan niya. Malinaw ding nakita ni na Dayan at ng iba pang mga babae ang sitwasyon at labis silang nag-aalala. Kasabay nito, inilagay ni Severin ang Fire Phoenix Snow Lotus sa kanyang storage ring. Pagkatapos ay tumingin siya kina Uzer, Tobias, at Sean. "Kaya ano ang gagawin ninyo kung hindi ko ito ibibigay?" Nagpakita ng mabangis na anyo si Sean matapos marinig iyon. Nakatayo siya sa kaliwang bahagi ni Severin, ilang talampakan lamang ang layo. Humakbang siya pasulong at sumigaw, "Gusto mo man o hindi, ibibigay mo ito." Isang kislap ang lumitaw sa harap ni Sean. Isang gintong sibat na mahigit 9 na talampakan ang haba ang lumitaw sa kanyang kamay. Sumabog ang matalim na aura mula sa sibat at ang presyon nito ay nagbaluktot sa espasyo sa paligid, na nagpapakita ng sukdulang kapangyarihan. Ngumisi si Tobias matapos marinig ang sinabi ni Severin. Isang ikawalong antas na espiritual na halamang gamot ang pinag-uusapan nila. Hinding-hindi siya papayag na isuko iyon ng basta-basta. Habang paakyat ng bundok si Tobias, inakala niyang sa kanya na mapupunta ang Fire Phoenix Snow Lotus kung hindi lamang dahil sa mahiwagang berdeng hamog. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at isang itim na espiritual na sandata na kasing laki ng palad at hugis pako ang lumitaw sa kanyang kamay. Nang lumitaw ang espiritual na sandata, tila nagyelo ang hangin sa paligid nito dahil sa malamig na hiningang inilalabas nito. Ang itim na kislap ay parang may kakayahang agawin ang kaluluwa ng isang tao. Sa simpleng pagtingin pa lamang dito, nakaramdam na si Severin ng matinding sakit sa kanyang banal na kamalayan. Ngumiti si Tobias at tumingin kay Severin habang walang pakialam na nagsalita. "Severin, makinig ka sa akin at ibigay mo na ito. Ayaw mong malaman kung ano ang kayang gawin sa iyo ng Soul Devouring Nail ko." Ang Soul Devouring Nail ay isang espiritual na sandata na nakuha niya mula sa isang sinaunang guho. Ang dating may-ari nito ay isang masamang practitioner. Bagamat isa lamang itong medium rank na espiritual na sandata, ang kapangyarihan nito ay lampas sa karaniwang antas ng ganoong uri ng sandata. Walang nakakaalam kung ilang mababangas na halimaw na ang pinatay nito at kung ilang kaluluwa na ang nilamon. Maaari itong gamitin upang sirain ang primal spirit ng isang cultivator. Kapag tinamaan ang isang Supreme Saint ng Soul Devouring Nail, maaari itong magdulot ng pinsala sa kanyang kaluluwa. At mas masahol pa iyon kaysa sa pisikal na sugat dahil mas mahirap pagalingin ang isang nasirang kaluluwa. Ngayong inilabas na nina Tobias at Sean ang kanilang mga sandata, lalo lamang lumala ang sitwasyon para kay Severin. Bagamat may ilang talampakan ang layo nila sa isa't isa, ang hindi nakikitang banggaan ng kanilang mga aura ay nagpabagso sa hangin at lumikha ng napakaraming alon ng init. Naging agresibo sina Uzer, Tobias, at Sean.
Kahit na inilabas na nina Tobias at Sean ang kanilang mga sandata, wala ni isa sa kanila ang agad na umatake. Malinaw na may kanya-kanya silang pag-aalala. Natatakot silang kung ibubuhos nila ang buong lakas nila, ang matitirang isa ang magiging huling nakatayo. Nanatiling kalmado si Severin at sinulyapan silang lahat na may kanya-kanyang layunin. Natural, hindi siya natinag ng kanilang mga banta. Ito ay pag-aari ng unang umani nito. Matatag ang tinig ni Severin at wala siyang kahit kaunting balak na umatras. Nang marinig iyon ni Uzer, nanigas ang kanyang mukha. Pagkatapos ay tumingin siya kay Severin ng may paghamak. Severin, ibigay mo na ngayon at patatawarin kita sa iyong buhay. Hindi ba malinaw kung sinabi o may problema ba ang pandinig mo? Sinamaan ni Severin ng tingin ang mga ito at walang pakialam na sinabi. Kung gusto ninyo ito, kailangan ninyo itong ipaglaban. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Tobias. Inihagis niya ang Soul Devouring Nail patungo kay Severin. Lumipad ang sandata at lumaki hanggang sa kasing laki ng isang maliit na burol. Patuloy na kumikislap ang madilim na liwanag at naging napakaraming sinag na bumaril patungo kay Severin. Ang mga sinag na iyon ay lumipad sa napakabilis na bilis, bumagsak na parang malakas na ulan, at nagdala ng nakakatakot na kapangyarihan. Sa kabila nito, hindi umiwas si Severin. Isang mahiwagang liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan at ang kanyang mga mata ay naglabas ng dalawang haligi ng liwanag. Biglang sumirit ang kanyang aura. Huminto kayo. Kasabay ng galit na sigaw, biglang tumigil ang mga sinag na tila hinarangan ng hindi nakikitang hadlang. Sa isang iglap, kumislap ang kanyang mga mata nang ipatawag niya ang Scarlet Sky Sword. Ang espada ay nagningning ng nakakasilaw na gintong liwanag, nagpakawala ng walang katapusang banal na kapangyarihan, at hinati ang Soul Devouring Nail. Sa sumunod na sandali, isang napakalakas na pagsabog ang umalangaw sa kalangitan. Ang nakakatakot na shockwave ay winasak ang mga sinag sa paligid ng Soul Devouring Nail. Nang makita iyon, labis na nagulat si Tobias at hindi makapaniwala na napigilan ang kanyang pag-atake. Matapos ang panimulang pag-atake, napagtanto niyang minamaliit niya si Severin at sinimulan niya itong ituring na isang henyo na kapantay niya. Sa sandaling iyon, wala sa kanila ang nang-ahas gumawa ng padalos-dalos na galaw. Ginamit lamang nila ang kanilang mga aura upang supulan si Severin. Ngunit ayaw nang mag-aksaya pa ng oras ni Severin sa kanila. Kayong tatlo ay sabay-sabay na umatake sa akin. Kabanata 2045. Nang marinig ng tatlo ang sinabi ni Severin, naging mabigat ang kanilang mga ekspresyon. Lalo na si Uzer dahil alam niya kung gaano kalaki ang epekto ng Soul Devouring Nail ni Tobias. Tutal, naranasan na niya iyon noon. Ang Soul Devouring Nail ay may kakayahang umatake sa kaluluwa ng isang tao. Isa itong pinaka-nakakainis, pinakatuso, at pinakamasamang sandata na halos imposibleng ipagtanggol. Kahit siya mismo ay kailangang mag-ingat kapag lumalaban kay Tobias. Ngunit si Severin ay madaling hinarap iyon na tila walang kahirap-hirap. Tama si Severin. Hindi naglakas loob si Uzer na ibuhos ang lahat ng kanyang lakas dahil natatakot siyang samantalahin ni Tobias at Sean ang pagkakataon at talunin siya kung maubos ang kanyang espiritual na enerhiya sa pakikipaglaban kay Severin. Kaya ang ginawa lamang niya ay supulan si Severin gamit ang kanyang aura. Iisa lamang ang Fire Phoenix Snow Lotus. Upang makuha ito, kailangang talunin ni Uzer, Tobias, at Sean si Severin. Ngunit sino ang tunay na makakakuha nito pagkatapos? Kaya para kay Uzer, si Severin ay isang kaaway, ngunit ganoon din sina Tobias at Sean. Mahigpit na kumunat ang noo ni Sean habang hawak ang kanyang sibat. Sinabi niya sa mababang tinig, mukhang may sapat na dahilan kung bakit ka ginawang ika-6 na core disciple. Noon, hindi iniisip ni Sean na karapat-dapat si Severin na tawaging henyo o maging ika-6 na core disciple. Kahit gaano karaming balita ang marinig niya tungkol sa talento ni Severin o sa pagkakaroon nito ng isang uri ng banal na konstitusyon, hindi niya inakalang mataas ang maaabot ni Severin dahil 6 na buwan pa lamang itong kasapi ng sekta. Ngunit nagkamali siya. Una, naabot ni Severin ang ika-7 antas ng Supreme Saint. Sumunod, nakipaglaban siya kay Uzer ng patas. At ngayon, madali niyang napigilan ang Soul Devouring Nail ni Tobias na labis na ikinagulat ni Sean.
Samantala, nang marinig ni Tobias ang sinabi ni Severin, nanlamig ang kanyang mukha at lalo pang tumindi ang kanyang pagnanais na patayin si Severin. Isang sumpa ang lumabas sa kanyang bibig habang iniisip kung paano napigilan ang kanyang pag-atake. Inamin niya sa sarili na hindi ganoon kaina si Severin gaya ng una niyang inakala. Mariin siyang tumapak sa lupa at lumipad patungo sa kinaroroonan ng Soul Devouring Nail. Makalipas ang isang sandali, ang madilim na liwanag ng Soul Devouring Nail ay mas lalong nagningning at nagpakawala ng malamig at malaimpyernong aura. Ang sobrang ginaw na kapangyarihan ay lumikha ng mga snowflake sa hangin sa loob ng 100 talampakan. Ang mga damo sa paligid ay nagyelo. Pagkatapos nito, tumingin siya kina Sean at Uzer at sinabi na sabay-sabay na tayong umatake at patayin siya muna. Sumang-ayon si Sean. Inihagis niya ang kanyang gintong sibat at lumikha ito ng mga sinag na may habang daan-daang talampakan. Ang mga sinag ay napakalakas at kahawig ng mga gintong dragon. Saan man ito dumaan, nadudurog at nababasag ang espasyo. Lumitaw ang lupa, tubig, hangin, at apoy. Dahil umatake na sina Tobias at Sean, kumilos na rin si Uzer. Napalibutan ang kanyang katawan ng hindi mabilang na mga kidlat na parang si Zeus sa sinaunang kasaysayan na kinikilalang Diyos ng kulog. Ang nakakatakot na kidlat ay lumipad at huminto sa harap ng kanyang katawan, at nagbago bilang isang lilang banal na kulog na nagdulot ng takot sa marami, na parabang parusa ito ng Diyos. Sa sandaling lumitaw iyon, naramdaman ng bawat cultivator sa paanan ng bundok ang matinding hapdi sa kanilang balat. Nang sabay-sabay na umatake ang tatlo kay Severin, tiningnan niya sila ng seryoso. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada, inalis ang lahat ng iniisip, at binalot ng swordwheel ang kanyang katawan. Pagkaraan ng isang sandali, umikot ang hindi mabilang na mga liwanag. Marahas na nanginig ang kawalan at nagpakita ng mga palatandaan ng pagkawasak. Sumigaw si Severin nang umatake. Sumabog ang swordwheel sa kanyang katawan. Sa suporta ng kanyang espiritual na enerhiya, lumitaw ang tatlong sinag ng espada na may habang 100 talampakan. Sumugod ang mga sinag ng espada sa kalangitan, yumanig sa langit, at lumikha ng butas sa gitna ng mga ulap. Pagkatapos ay dumiretso ang mga ito kina Uzer, Tobias, at Sean. Ano ang mga iyon? Si Sean na siyang pinakamalapit kay Severin ay nakaramdam ng pagyanig na gumapang sa kanyang katawan nang mabuo ang espada. Isang hindi maipaliwanag na takot ang bumalot sa kanya, na parabang nilulunod siya ng aura ng kamatayan. Winikasan ng aura ang dragon na liwanag ng kanyang sibat sa isang iglap at walang awang ramagasa patungo sa kanya. Kasunod ng isang malakas na pagsabog, nakaramdam si Sean ng tila bundok na impact sa kanyang dibdib. Ilang tadyang niya ang nabali dahil sa tama. Tumilapon siya ng ilang metro palayo, hilo at umuubo ng dugo. Nang tuluyan lamang siyang makapirmi, sa kanya tiningnan si Severin ng may matinding takot. Kung hindi siya agad nakapaglabas ng espiritual na pananggalang na liwanag, mas malubha pa sana ang sinapit niya kaysa sa simpleng sugat lamang. May takot at paghanga sa kanyang mga mata habang tinitingnan si Severin ng may magkahalong emosyon. Ang swordwheel ni Severin ay hindi lamang pumihil sa atake ni Sean kundi nagdulot din ng mabibigat na sugat sa kanya. Kung bahagya pa siyang naging mabagal, tiyak na napakasaklap ng magiging resulta. Sa pag-iisip ng maaaring nangyari, nabalot si Sean ng malamig na pawis habang pilit niyang hinaharap ang mahirap na sitwasyon. Ganito rin ang naramdaman ni Uzer sa tabi niya. Ang kanyang lilang banal na kulog ay naglaho ng tuluyan nang ito ay lumapit sa loob ng 10 metro mula sa magulong swordwheel ni Severin. Dahil sa mabilis niyang reaksyon at agarang paggamit ng pananggol na kayamanan, nakaiwas siya sa kaparehong pinsalang sinapit ni Sean. Si Tobias ay bahagyang umasa sa kanyang Soul Devouring Nail. Bagamat hindi siya nasugatan, namutla ang kanyang mukha. Ano itong klaseng swordwheel, bulong niya habang napagtatanto na magiging mahirap ang sitwasyon na kakaharapin nila. Higit sa inaasahan niya ang lakas ni Severin, dahil nagawa nitong humarap sa 3 kalaban at nagawa pang sugatan si Sean. Hindi na minamaliit ni Tobias si Severin. Itinaas niya ang kanyang kamay, ibinalik ang Soul Devouring Nail na kasing laki ng burol, at muling pinakawalan ang isang pag-atake kay Severin.
Isang itim na liwanag na puno ng hangarin na pumatay ang humaginit sa hangin habang sumugod ang Soul Devouring Nail. Dahil sa pag-iingat sa kapangyarihan nito, agad na ipinatawag ni Severin ang Dark Gold Bell sa ibabaw niya. Sa pagbaba nito, nagbuhos ito ng tila talon ng enerhiya na bumalot sa kanya na parang likidong baluti. Kasabay ng isang nakabibinging tunog, bumangga ang Soul Devouring Nail sa Dark Gold Bell, at nabigo itong batasin ang proteksyon ng kampana. Naningkit ang mga mata ni Severin at gumanti siya sa pamamagitan ng pag-indayog ng Scarlet Sky Sword. Sa sumunod na sandali, nagpakawala ito ng daan-daang nakakatakot na Heptagold Sword Energy na palm unit sa espasyo sa pagitan nila. Nang makita ang sitwasyon, agad na gumanti si Tobias at ibinalik ang kanyang Soul Devouring Nail upang bumuo ng pananggalang. Sunod-sunod na pagsabog ng sword energy ang umalangaw sa hangin habang sinasalag ng pako ang mga atake. Huminga ng malalim si Uzer matapos masaksihan ang lahat. Ang una niyang plano na makipagsanib kay Sean upang patayin si Severin ay muli niyang pinag-isipan matapos makita kung gaano katatag si Severin. Mahalaga man ang Fire Phoenix Snow Lotus, hindi ito sapat upang isugal ang lahat. Ang tirahan ay may mas mahalagang lihim na naghihintay na matuklasan. Naramdaman niya na siya at si Severin ay tila naglalaban sa isang magastos na labanan na pabor lamang kina Sean at Tobias. Pagkatapos ng lahat, tila pinipigil pa ng dalawa ang kanilang tunay na lakas habang naghihintay ng perpektong sandali upang umatake. Naging napaka-tensyonado ang sitwasyon sa tuktok ng bundok. Sa kabila ng kanilang unang kasabikan, naging maingat sina Sean, Uzer, at Tobias sa kanilang mga kilos. Si Sean ang labis na tinamaan ng pag-atake ni Severin at nagtamo ng mga panloob na sugat. Nahadlangan ang kanyang paggaling dahil sa mga bakas ng magulong sword wheel ni Severin na nanatili sa loob ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Lubha siyang kawawa sa anyo habang dahan-daw ang tumutulo ang dugo mula sa kanyang baba. Si Tobias naman ay hindi nasugatan, ngunit labis ang kanyang takot kay Severin. Ang Soul Devouring Nail na hawak niya ay maaaring mababang uri lamang, ngunit ang kapangyarihan nito ay mas malakas kaysa sa karaniwang sandata. Bagamat may kakayahan itong pigilan ang kaluluwa ng isang practitioner, napatunayang wala rin itong silbi laban kay Severin. Hindi pa niya ibinubuhos ang buong lakas niya at sinusubok lamang ang sandata laban kay Severin. Gayunpaman, napakalakas ni Severin kaya hindi na muling naglakas loob si Tobias na maliitin siya. Si Uzer ay tuluyan na ring nawala ng interes sa Fire Phoenix Snow Lotus. Para sa kanya, mas maliit ang halaga nito kumpara sa maalamat na Sky Soil Zenith at sa pamana ni Wildfire na nakatago sa loob ng mga labi. Matapos niyang mapagtanto iyon, umatras siya at piniling umiwas na sa sagupaan. Pinunasan ni Sean ang dugo sa kanyang labi at galit na isinumpa ang kawalan ng pakikilahok ng dalawa. Bagamat hindi siya grabeng nasugatan, labis na napinsala ang kanyang reputasyon bilang pinakatanyag na ikawalong antas na Supreme Saint ng Gars matapos siyang madaig ni Severin. Siya ay magiging tampulan ng tukso kapag kumalat ang balita, at ang hindi pa niya pagkamit sa Fire Phoenix Snow Lotus ay mas malaking kabiguan. Dahil sa mga isipin na iyon, ikinuyong ni Sean ang kanyang mga ngipin at sinabi sa kanila na ibigay sa kanya ang Fire Phoenix Snow Lotus at hindi na siya makikipag-agawan sa kanila sa anumang mga kayamanan sa hinaharap. Umaasa siyang katanggap-tanggap iyon sa dalawa. Si Uzer na una sanang nagbabalak umatras ay nakakita ng pagkakataon matapos makita ang determinasyon ni Sean. Para sa kanya, katanggap-tanggap ang kasunduan kaya agad siyang pumayag. Kasunduan. Mahigpit na hinawakan ni Tobias ang kumikislap na itim na pako at kumislap ang kanyang mga mata habang sandali niyang pinag-isipan ang sitwasyon. Pagkatapos, tumango siya kay Sean bilang tanda ng pagsang-ayon. Itinaas ni Severin ang Scarlet Sky Sword at naglabas ng mapanuyang tawa. Tulad ng sinabi ko na noon, akin ang Fire Phoenix Snow Lotus. Bumaluktot sa galit ang mukha ni Sean habang tinitigan si Severin. Mukhang kukunin ko na lang ito sa dahas kung tatanggi kang sumuko. Bahagyang naging baluktot ang kanyang ngiti habang ang gintong sibat sa kanyang kamay ay nagsimulang maglabas ng tumitinding kapangyarihan. Hindi mabilang na mga kislap ng banal na liwanag ang nagningning mula rito. Hawak ng mahigpit ang sibat, bawat hakbang niya ay may kasamang dagandong,
At ang kanyang enerhiya bilang ikawalong antas na Supreme Saint ay umabot sa mga burol slay na milya-milya ang layo. Maging ang espasyo mismo ay bahagyang nanginig. Isang napakalaking, holographic, na kumikislap na gintong sibat ang nabuo sa likuran niya, dahilan upang manggilabot sa takot ang mga cultivator sa paanan ng bundok nang marinig nila ito. Ang napakalaking manifestasyon ng gintong sibat ay nagdadala ng nakakasikal na aura na tila sapat ang lakas upang gawing abo maging ang mga bituin. Lumiit ang mga balintataw ni Tobias at Uzer nang masaksihan nila ang eksenang iyon, dahil agad nilang naunawaan na inilalabas na ni Sean ang kanyang huling alas. Ang Golden Spirit Constitution na kilala bilang pinakamalakas na elemento ng konstitusyon ay ganap na umayon sa sibat at pinalakas ang kapangyarihan nito sa hindi masukat na antas. Kahit ang pinagsamang lakas ni Tobias at Uzer ay tila walang saysay sa harap ng ganoong nakapanghihilakbot na presensya. Kumikislap ng malamig na panunuya ang mga mata ni Uzer nang makita ang galit na reaksyon ni Sean. Sa paos na tinig, sinabi niya na sa wakas ay napikan mo si Sean Severin at tingnan natin kung paano ka makakaligtas dito. Maraming disipulo ng sekta ang nakasaksi sa naunang pagkatalo ni Uzer sa paanan ng bundok kaya labis na nasugatan ang kanyang dangal. Ang tanawin ng paglalabas ni Sean ng kanyang sukdulang kapangyarihan ay nagbigay sa kanya ng kasiyahan sa pag-asang makikitang guguho si Severin. Kontento siyang maging isang manunood at inaabangan ng isang kapana-panabik na laban. Kasabay nito, sumiklab ang mga bulungan sa mga walang kinabibilangang practitioner at mga disipulo ng sekta sa paanan ng bundok. Ramdam nila ang pagsakal ng aura na nagmumula kay Sean. Hindi ba yan ang kilalang henyo mula sa South Sky? Nakakasakal ang aura niya. Mukhang may nakapagpagalit kay Sean. Pati ang Golden Spirit Constitution ay inilabas niya. Kaya pala hindi magawang labanan ng tatlong henyo si Severin. Sinusubok lamang pala nila ang kanyang lakas. Wala nang tsansa si Severin ngayon na inilabas na ni Sean ang buong lakas niya. Hindi ako sigurado riyan. Hindi basta-basta nagiging core disciple ng Grundy Uno sect ang isang tao sa murang edad kung wala siyang ipinapakitang kakayahan. Habang nagpapatuloy ang mga usap-usapan, sumugod si Sean pasulong at itinapat ang gintong sibat kay Severin nang may nakamamatay na katumpakan. Bahagyang lumipad ang buhok ni Severin habang tuluyang pinakawalan ang kanyang pagnanais na lumaban. Tumawa siya ng malakas at sumigaw. Halika, marahas na nanginig ang kanyang katawan at tuluyan nang na-activate ang kanyang Chaotic Constitution. Ang bawat meridian sa kanyang katawan ay tila nanginginig sa rumaragasang espiritual na kapangyarihan, at isang maningning na gintong liwanag ang bumalot sa kanya na parang banal na aura. Nakatayo siya sa gitna ng liwanag na iyon na parang isang higanti sa gitna ng mga tao, at ang kanyang nagliliwanag na presensya ay tila nilalamon ang mismong realidad. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab na parang araw, at sinumang tumingin dito ay tila tinutusok ang kanilang kaluluwa. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Severin habang hinarap niya ang papalapit na si Sean. Sa sumunod na sandali, isang nakakatakot na alon ng swordwill ang rumagasa sa kanyang katawan, at ang enerhiya ng kanyang ikapitong antas na Supreme Saint ay tila sumigaw habang hinihiwan nito ang kawalan. Kumikislap ang kanyang mga mata na parang kidlat, at bawat butas ng kanyang balat ay nagbuga ng naglalagablab na banal na liwanag. Ang sinumang makakita sa kanya ay mag-aakalang isa siyang Diyos na bumaba sa mundo ng mortal. Ngayon nasigaw ni Severin habang marahas niyang inundayan ang Scarlet Sky Sword. Ang mundo sa paligid niya ay tila nagbaluktot sa isang iglap habang ang pinakawalang sinag ng espada ay bumasag sa kawalan at humiwang maging sa konsepto ng panahon. Isang napakalaking 100 talampakang Sky Soil Heptagold Sword Energy ang nabuo at humiwa patungo sa papalapit na espiritual na manifestasyon ng gintong sibat. Sa isang solong hampas na yumanig sa lupa, ang sibat ay naging alikabok. Ang nagresulta ng shockwave ay umabot sa milya-milya. Niyanig ang lupa at pinanginig ang kalangitan. Nanigas ang ekspresyon ni Sean at itinuon niya ang matalim na tingin kay Severin matapos masaksihan ang biglaang pagsabog ng kapangyarihan. Iyon pala ang dahilan kung bakit napaka-kumpiyansa mo. Ang lakas mo ay matagal nang lumampas sa antas ng isang ikasyam na antas na Supreme Saint. Sa isang kisap mata, sumulpat ang mga guhit ng liwanag habang iwinasiwas ni Sean ang kanyang braso sa hangin.
Ang napakalaking gintong sibat ay humiwas sa espasyo at nakamamatay na tumungo kay Severin. Lumitaw ang mga gintong rune sa pagitan ng mga kilay ni Sean. Ang mga rune na ito ay kumikislap na parang mga pilosopikal na kasulatan, at ang gold affinity na enerhiya sa paligid ay na-activate at rumagasa papasok sa sibat. Lalong tumitibay ang heptagold na enerhiya nito sa bawat kasunod na atake. Hindi rin nagpahuli si Severin. Hinarap niya ang buhos ng atake at pinagtagpo ang kanyang mga kamay upang bumuo ng isang seal. Ipinadaloy niya ang kanyang Chaotic Sword Energy upang palakasin ang Sky Soil Heptagold Sword Energy at ilunsad ang kanyang sariling opens iba. Ang enerhiya ay mistulang eteryal at napakabilis, na tinutusok ang mga siksik na sinag na nilikha ng sibat. Nababasag ang mga sinag, at bumuhos pababa ang espiritual na liwanag. Ang natitirang Heptagold Sword Energy ay patuloy na sumulong patungo kay Sean. Dahil sa instinct, iwinasiwas niya ang kanyang gintong sibat upang subukang harangin ito sa desperasyon. Maaaring ito ang kanyang pinakahuling alas, ngunit walang makapipigil sa Sky Soil Heptagold Sword Energy na may halong Chaotic Sword Wheel ni Severin. Kahit ang isang bagong breakthrough na Paragon ay kailangang mag-ingat kapag humaharap sa ganitong uri ng atake. Halos tiyak na ang kapalaran ni Sean kung hindi siya gagamit ng anumang depensibong kagamitan laban sa atakeng iyon. Sumigaw si Severin at muling inundayan ang Scarlet Sky Sword. Isang rumaragasang agos ng banal na liwanag ang pinakawalan, at napaurong ang gintong sibat. Napaatras si Sean sa gulat at sinubukang harangin ang atake gamit ang kanyang mga kamay. Umaagos na ang dugo mula sa kanyang mga labi habang lumiit ang kanyang mga balintataw, at isang nakapangangilabot na pakiramdam ng nalalapit na kamatayan ang kumapit sa kanya. Tinitigan niya si Severin na may bahid ng nananatiling takot sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon na sumabog palayo ang kanyang sandata, ang Heptagold Sword Energy ay halos dumaplis na sa kanyang ulo, ilang milimetro na lamang ang layo. Dahil lamang sa kanyang mabilis na reflexes kaya siya nakaligtas sa matinding pinsala. Ang alaala ng muntik ng Ikamete ay nagpasiklab ng makamandag na kislap sa kanyang mga mata, punong-puno ng matinding intensyong pumatay. Paano siya naging ganoon kalakas, bulong niya sa pagkalito. Kung ang isang ikapitong antas na Supreme Saint tulad ni Severin ay kaya siyang pabagsakin, na kinatatakutan niyang isipin ang posibilidad na matalo pa ni Severin ang isang Paragon kapag naka-breakthrough ito sa ikawalong antas na Supreme Saint. Si Sean ay kilala sa South Sky bilang isang henyo. Madali siyang umakyat sa mga antas at nakapatay pa ng ilang ikasyam na antas na Supreme Saint, ngunit lubos siyang nalampasan ni Severin. Nagsisimula ng bomb-alot sa kanya ang pagsisisi. Naramdaman ni Severin ang pagka-distract ni Sean at nagpakawala ng mapanuyang ngisi. Magiging tanga ka kung iisipin mong maaari kang madistract laban sa akin. Isang nakakatakot na aura ang biglang sumabog sa paligid niya habang ang Scarlet Sky Sword ay kumikislap ng maningning na liwanag na bomb-alot sa buong lugar. Mamamatay ka sa kapangyarihan ng aking Chaotic Sword Wheel. Isang napakalaking 100 talampakang kislap ng espada ang nabuo. Ito ay maringal at maningning, na parang isang gintong talam na nakabitin mula sa kalangitan. Umaalon ito sa espasyo at humihiwa sa hangin gamit ang napakalakas na sword energy, handang durugan ang anumang madaanan nito. Lumiit ang mga mata ni Sean at nagsimulang manghina ang kanyang kaluluwa sa ilalim ng napakalaking presyon. Isang alon ng matinding pangamba ang bomb-alot sa kanya, at tumalon siya paitaas sa desperado na pag-atras. Ngunit hindi siya basta palalampasan ni Severin. Sa isang malakas na clang, ang Dark Gold Bell sa itaas niya ay nagpakawala ng napakabigat na alon ng enerhiya na nagpatag sa kalahati ng mga burol. Bumigay ang espasyo sa paligid sa presyon at nagbukas ang malalaking bitik. Wala nang pag-asang makaiwas si Sean. Dumura siya ng isang subo ng dugo habang hiniwa ng liwanag ng espada ang espasyo sa kanyang harapan at tinamaan ang kanyang dibdib na parang bagsik ng isang bundok. Kabanata 2050. Nalasahan ni Sean ang metalikong pait sa likod ng kanyang dila habang sinusuka niya ang dugo. Kahit ang Golden Spirit Constitution, ang pinakamalakas na anyo ng Constitution, ay nagkaroon ng maraming pinong bitik. Bagamat nakaiwas siya sa nakamamatay na hampas ni Severin, kapansin-pansing hamina na ang kanyang lakas. Magulo ang kanyang buhok at may mga pulang bahid sa buong katawan niya.
Unti-unti siyang nauubusan ng lakas habang nilalabanan ang Chaotic Sword Wheel na pumasok sa kanyang katawan. Samantala, si Severin ay naglalabas ng naglalagablab na aura na kumikislap sa liwanag. Ang Scarlet Sky Sword ay kumikintab na parang mandaragit, na tuluyang nagwawalang bisa sa anumang pag-asang makalaban pa. Ang pagpapatuloy ng laban ay tiyak na makasasama. Pumasok ang pagdududa sa isipan ni Sean habang nanginginig niyang hinawakan ang gintong sibat. Tiningnan ni Severin ang kaawa-awang kalagayan ni Sean at tumawa ng mapanukso. At tinatawag mo ang sarili mong henyo. Hindi man lang ako pinagpawisan. Namula ang mukha ni Sean sa hiya. Hindi pa niya kailanman naranasan ang ganitong kahihiyan, dahil kadalasan ay madali niyang nakakamit ang tagumpay. Bago pa siya makapagsalita, isa pang napakalaking sword beam ang humiwas sa hangin sa kanyang harapan. Ang halos 100 metrong enerhiya ay nagdala ng takot at sindak kay Sean. Ang mga naunang atake ni Severin ay muntik ng kumitil sa kanyang buhay, at siya ay malubhanang nasugatan. Ang pahabain pa ang laban ay magdudulot ng mas matinding kapahamakan. Higit sa lahat, ang lakas ni Severin ay nag-iwan ng anino ng takot sa kanya, dahil hindi man lang hamina ang kapangyarihan nito sa kanilang palitan ng mga atake. Pinili ni Sean na isantabi ang Fire Phoenix Snow Lotus at tumakas na lamang. Habang siya ay tumatakas, umungal siya na hindi pa ito tapos at gaganti siya balang araw. Pinanood ni Severin si Sean na nawala sa isang kisap mata. Umismid siya at itinabi ang Scarlet Sky Sword. Wala magawa si Uzer kundi panuulin ang eksena ng may pagkalito. Ang engranding labanan na inaasahan niyang masaksihan ay nagtapos sa kaiyahiyang pag-atres ni Sean. Napabuntong hininga na lamang siya, dahil kahit gamitin pa ni Sean ang kanyang alas at buong lakas, hindi pa rin ito matapatan ang kapangyarihan ni Severin. Isang malaking sayang. Akala ko mapapatay siya ni Sean. Pagkatapos magbigay ng malamig na tingin kay Severin, umalis si Uzer na parang guhit ng liwanag. Nang tumakas sina Sean at Uzer, sumunod na rin si Tobias at umalis. Ang dating agresibong tatlo ay naglaho sa abot tanaw, iniwan ang mga tao sa paanan ng bundok na nagkakagulo sa usapan. Tama ba ang nakita ko? Tumakbo lang ba si Sean? Ang lalaking iyon ay isang halimaw. Kahit ang alas ni Sean at ang Golden Spirit Constitution ay wala ring nagawa. Kaunting tsansa, mas tama sigurong sabihing wala talaga. Ilang galaw pa lang ay sumusuka na siya ng dugo. Patay na sana siya kung hindi siya tumakas. Si Severin ay halos walang kapantay sa bagong henerasyon ng mga practitioner ng South Sky. Hindi naman siguro ganoon. Huwag nating kalimutan si Carl na nasa parehong sekta niya, si Simeon mula sa Dayform Sect, at si Kali mula sa Marver Sect. Sa tingin ko may tsansa ang tatlong iyon laban sa kanya. Hindi rin sigurado. Ang tatlong iyon ang mga nangungunang henyo ng South Sky na umabot na sa Paragon. Malayo pa si Sean kumpara sa kanila.